Si Nicholas Kristof ay hayagang anti-Semite, rasista, panatiko, laban sa Israel. Nagpapalabo ng katotohanan at batas, at sinungaling. Ang kanyang kulom ang pinakamalapit na bagay na nakita ko sa Protocols of the Elders of Zion sa buhay ko. Maligayang pagdating sa panibagong episode ng Our Middle East. Ako si Dan Diker, kasama ang matalikong kaibigan at kasamahan ng 30 taon si Khaled Abu Taume na maghatid ng gitnang silangan mula sa pananaw ng mga taga-roon. Ngayon, kami ni Khaled ay masayang-masaya at pinararangalan na narito. Isang mahusay at espesyal na panauhin, si Professor Alan Dershowitz, marahil ang pinakamatagal na professor ng batas sa Harvard University. Mahigit 50 taon ng natatanging serbisyo at paggabay sa napakaraming batang abogado. At isa ring may akda ng napakaraming libro tungkol sa antisemitismo, tungkol sa batas, at iba pang kaugnay na paksa. Professor Dershowitz, ikinagagala ko makasama ka rito sa Jerusalem kahit sa Zoom. Sa isang napakahalagang sandali, kung saan ang New York Times at ang kolumnista nito, si Nick Kristof, ay naglatala. Ano ang tinitingnan o inuunawa sa Israel? Sa kabuuan, mula sa kaliwang bahagi ng politika hanggang sa gitna at kanan, ito ay tinitingnan bilang isang tunay na piraso ng propaganda. Mabibigat na paratang na sinanay ng Israel ang mga aso upang gahasain ng mga Palestino at isang sistematikong akusasyon ng sistematikong panggagahasa sa mga Palestinong nakakulong at inaresto ng mga autoridad ng Israel. Gusto naming malaman ang iyong opinyon tungkol sa pinakabagong balita na lumabas lang ilang sandali ang nakalipas. Inutusan ni Punong Ministro Benjamin Tanyao at kalihim ng ugnayang panlabas, Guidon Sar, ang mga legal na autoridad dito sa Israel na magsampa ng kaso ng libel at slander laban sa manunulat at sa publikasyon ng artikulong ito sa unang pahina ng New York Times nitong nakaraang Lunes. Gaano kamakatuwiran o posible ang ganitong uri ng potensyal na kaso sa partikular na sitwasyong ito? Simulan natin sa mismong column. Si Nicholas Kristof ay isang hayagang anti-Semite, rasista, mapantangi, anti-Israel, na nagpapalabo ng katotohanan, nagpapalabo ng batas, at isang sinungaling. Ganyan na talaga siya simula pa nung sinusundan ko ang New York Times. Hindi lang siya ang miyembro ng pamilya niya na ganyan. Hindi na natin papasukin pa yan na may mga ganitong problema. Pero isa siyang napakasamang tao. At ang kulom niya, ang pinakamalapit na nakita ko sa Protocols of the Elders of Zion sa buong buhay ko. Ang protocols gaya ng kulom na ito ay kunwaring batay sa katotohanan, hindi opinyon. Sabi ng namhuwad ng protocols, meron silang katotohanan. Alam naming nakakaisa ang mga lider ng Hudyo at sila ang may kontrol sa mundo at ekonomiya. Hindi ito opinyon, kundi di umano'y katotohanan. Yan din ang ginawa ni Kristof. Binalat kayo niya ang isang di umano'y ulat na kulum na naguulat ng mga katotohanan bilang isang opinyon para subukang gawing ligtas ito sa anumang ilegal na aksyon. Pero hindi niya niluloko ang kahit sino. Hindi ito opinyon. Hindi niya sinabing opinyon niya ang pagtuturo ng Israel sa mga aso para gahasain ang mga Palestino. Sinabi niyang totoo ito. At nakunwari siya nag-quote mula sa isang tao na di umano'y biktima ng ganong katang-isip na kalupitan. Kaya sa mga bansang pinapayagan ang mga bansa at grupo na magsampa ng kaso para sa paninirang puri, sa tingin ko ay napakalakas ng kaso. Hindi sa Estados Unidos, hindi maaaring magsampa ng kaso ang Israel. Hindi pwedeng magsampa ng kaso ang Ministry of Foreign Affairs. Tanging individual o korporasyon lang ang maaaring masiraan ng puri. Pero wala akong duda sa isip ko na nagkaroon ng paninirang puri. At sa ilalim ng batas na marahil ay Great Britain, Canada, siguro Australia, siguro Israel, maaring subukin ang mga reklamong ito sa korte. Kaya hindi sa Estados Unidos pero sa ibang mga bansa na pinapayagan ang mga kaso ng paninirampuri para sa hate speech. Professor Dershowitz, bakit mo sa tingin inilatala ng New York Times ito bilang opinyon at hindi bilang balita o ulat? Nagbibigay ba yon sa kanila ng uri ng legal na proteksyon laban sa mga demanda? Hindi proteksyon, kundi panangga. Ginagawa na nila ito ng paulit-ulit na imbento nila ang isang bagong konsepto sa pamamahayag o kontra sa pamamahayag na tinatawag na news analysis na inilalagay nila sa harapang pahina
na nagbibigay sa kanila ng dahilan para ilatala ang mga ordinaryong opinyon bilang batas. Kabaligtaran ito. Ito ay paglalatala ng mga ulat, impormasyong galing sa reporter, mga diumano'y katotohanan at tinatawag nila itong opinyon. Sa Estados Unidos, hindi ka pwedeng kasuhan ng panindarampuri dahil lang sa opinyon. Halimbawa, pwede kong sabihin burat si Dan Diker, pero hindi naman siya ganon, isa siyang lalaki. Hindi ako pwedeng kasuhan kasi hindi ko naman literal na. Ibig sabihin na siya ay ari na lalaki. Ang ibig ko sabihin ay may ugali siya na parang ganon. Kaya malinaw na pinagkaiba ng batas ang opinyon at ang mga mapapatunayang katotohanan. Pero kung mapapatunayan ang katotohanan, kung sa siyentipikong termino ay may empirical na negatibong proposition na maaring patunayan, ito ay inuusgahan hindi bilang opinyon, kundi bilang isang katotohanan. At ang artikulo, kahit na karamihan dito ay katang-isip at gawa-gawa lamang, ay nagpapanggap na naguulat ng katotohanan. Kaya anuman ang batas tungkol sa mga katotohanan ay maaring gamitin laban sa basurang ito na, gaya ng sinabi ko, ay pinakamalapit na bagay na nakita ko sa mga protocol ng matatanda ng Zion. Kaya kailangan mo itanong, bakit ito ilalatala ng New York Times? Si Christoph ay walang kredibilidad at kilala bilang polemista at tagapagpasimula ng argumento. Itinuturi siyang isang tao na namimili at pumipili ng mga issue at matagal na siyang laban sa Israel mula pa noong makilala ko siya. Ikinukubli niya ang pagiging laban sa Israel sa likod ng usaping karapatang pantao, pero hindi naman niya tinatalakay ang pinakamasasamang paglabag sa karapatang pantao. O kung hindi man, inuuna niya ang Israel at ang mga Palestino kaysa sa marami pang ibang paglabag na maaari niyang isulat. Kaya alam mo siya, wala dapat makaramdam ng simpatiya para sa New York Times. At sinadya nilang itapat ang oras ito para ilihis ang atensyon mula sa napaka-kredibleng ulat, nakakalabas lang. Tungkol sa panggagahasa na nangyari at sa sexual na pang-aabuso na naganap noong Oktubre 7 at habang nagaganap ang hostage taking. Kaya ito ay sinadyang plano ng New York Times laban sa Israel. Matagal na may kasaysayan ng New York Times ng pagiging anti-Semitiko. Umaabot ito sa kabigwang iulat ang Holocaust. Sumula si Deborah Lipset ng librong Beyond Belief tungkol sa kung paano inilibing ng New York Times ang mga kwento ukol dito. Pinalaganap nila si Stalin noong panahon na pinapatay ni Stalin ang mga Hudyo. Sobrang laban sila sa Israel. At ito ay isang mahabang kasaysayan ng isang pahayag ang pag-aari ng mga Hudyo. Hudyo lang sa diwa na ang mga Salzburgers ay nagmula sa lahing Hudyo. Pero alam mo, ito ang pinakalaban sa mga Hudyo na pahayagan sa Estados Unidos na yon at isa sa mga ganoon sa buong mundo. Maraming kakilala ko ang nagkansela ng New York Times subscription. Pero hindi naman yon nakakatulong. Maraming nawala mambabasa kabilang online ang New York Times, pero nananatili ito makapangyari ang institusyon ng propaganda sa Estados Unidos. Alam mo, ito pa rin ang pangunahing diaryo sa Broadway play at konsyerto. Kapag masama ang review mo sa New York Times, malamang magsasara ka na. Ibig mo bang sabihin, wala talagang magagawa dito ayon sa legal na pananaw? Wala talagang magagawa dito sa Estados Unidos. Meron namang ibang mga bansa. Tandaan mo, ang New York Times ay isang internasyonal na pahayagan. Sa London, halimbawa, maaari kang magsampa dahil ang London ay may napakahigpit na mga batas laban sa paninirampuri ayon sa pagkakaalam ko. May mga batas din sila para sa turista. Dati may tinatawag na libel tourism. Ibig sabihin may mga nagsasampa ng kaso sa London kahit wala silang koneksyon doon. Kaya naman, ang mga korte doon ay talagang nag-aalala tungkol doon. Ang problema sa Israel, syempre, ay pwede kang magsampa ng kaso sa Israel at pwede kang manalo. Pero halos wala kang makukuhang bayad. Kaya ang issue sa Israel ay magsampa ng kaso at makakuha ng desisyon. Ngayon, hindi ito kasing credible ng kaso sa ibang bansa. At hindi rin sila makakakuha ng malaking pera. Ang issue ay hindi ang pera mula sa New York Times, kundi ang pagsira sa kredibilidad nito. Ang layunin ay labanan nito sa merkado ng mga ideya kung saan ito mismo ay kumikilos at makakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng discovery. At makipag-usap sa mga abogado ng New York Times, pati na rin kay Christoph at iba pa. At isailalim sila sa deposition at tanungin sila kung sino ang kanilang mga source.
At makikita natin kung papayagan ba ng mga korte na protektahan nila ang kanilang mga source kahit na may totoong issue tungkol sa kredibilidad ng ilan sa mga source. Talagang pambihira ito, Professor Dershowitz. Hawak ko ngayon ng opinion piece na The Silence That Meets the Rape of Palestinians. At higit pa sa pagiging ironic na ang opisyal na ulat, 10,000 na pinagkunan, 300 pahinang ulat ng Estado ng Israel na tinatawag na Silenced No More, Sexual Terror Unveiled. Talagang pambihira ang pagkakapareho ng mga pamagat, pati ang tiempo na ilang oras lang ang pagitan kay Khaled, gaya ng napag-usapan natin. Kaya mukhang malinaw na pangungguna ito sa opisyal na ulat ng Israel na aktwal na idinukumento mismo ng Hamas, hindi ng Israel, gamit ang mga litrato at mga video. Sa halid, mari mo bang ibahagi kay Professor Dershowitz sa mga manonood at sa akin ang iyong kaalaman bilang eksperto sa Palestina at mundo ng mga Arabo? Ang estratehiyang ito na nakita natin sa unang pahina ng New York Times ay estratehiya ng Hamas. At ang NGO na binanggit mismo ni Christoph ay konektado sa Hamas. Alam mo, nagbibigay ito ng bala sa Hamas at sa karamihan ng mga kaaway ng Israel sa buong mundo. Alam mo, mula nang lumabas ang artikulo, kumakalat na ito sa iba't ibang social media websites at accounts. Karamihan sa mga ito ay konektado sa Hamas, sa totoo lang. At gusto kong ituro, Dan, na itong kwento tungkol sa mga asong nanggagahasa ay matagal lang umiikot sa social media. Hindi ito ibinalita ng karamihan sa Arab media at ng mainstream media sa mundong Arabo. Ngayon na nailatala na ito ng New York Times, lahat sila ay sumisipi sa New York Times at sinasabing galing ito sa New York Times. Pumunta ka sa mga social media account na konektado sa Hamas at makikita mo na ito ang pangunahing balita. Pumunta ka sa Palestinian Islamic Jihad, pumunta ka sa lahat ng mga kontra-Israel na elemento sa mundo ng Arab. Ginagamit ito para palaganapin ang galit laban sa Israel, para alisan ang pagiging lehitimo ang Israel at para ipinta ang mga Hudyo bilang masasama. Bahagi ito ng kampanya para alisan ang pagiging lehitimo at siraan ng Israel. Ito ang ikawalong harapan. Ang digmaan ay hindi lang nagaganap sa Iran, sa Yemen, sa Lebanon, sa Gaza at sa iba pang lugar. Nagaganap din ito sa media. Walang duda, nangyayari rin ito sa mga universidad. At ito ang magiging pangunahing paratang laban sa Israel, sa mga kolehiyo. Dahil malaking issue ang panggagahasa. Walang duda na sa ilang kolehiyo. May rape culture kung saan sinasamantala ng kabataang lalaki ang mga babae, pinapalasing, pinapatulog at binibigyan ng droga. At umasa ako na si Nicholas Christoph ay titingnan ng isyu mo yon. Dahil malapit lang ito sa sarili niyang bakuran. Nagpasya si Christoph na huwag pansinin ang mga isyong yon. Sa halip, inilalarawan niya ang nag-iisang bansang marahil ay mas marami pang nagawa upang tugunan ng pang-aabuso sa mga bilangguan. Tandaan, lahat ng demokratikong bansa ay may pang-aabuso sa bilangguan. May mga ulat sa Estados Unidos, Gran Britanya, Australia at Canada. Inaabuso talaga ng mga gwardiya ang mga preso sa bilangguan. Alam natin ito. May isang kilalang kaso sa Estados Unidos na may naganap na panggagahasa sa puwitan. Hindi tanong kung nangyayari ito dahil malinaw na nangyayari talaga. Nangyayari ito lalo na tuwing digmaan at pagkatapos ng insidente gaya ng Oktubre. Asiyete ang tanong, ano ang ginagawa ng bansa dito? At mas marami nang ginawa ang Israel para tugunan ang isyung ito at habulin ang ilan sa mga tao kaysa sa maraming ibang bansa. Pero hindi yon naiulat. Ang naiulat lang ay ang ganitong uri ng pag-uulit ng mga bagay na matagal nang nasa social media. At ang nakita ko at nakita rin ng iba ay isang pattern na ang mga aktivista ng Hamas ay gumagawa ng mga kwento at pagkatapos ay gumagawa sila ng magkakatulad na salaysay. Pinapakwento nila sa lahat ang iisang kwento at ang kwentong yon ay nagkakaroon ng peking kredibilidad dahil paulit-ulit itong sinasabi. Ang totoo, kapag ang mga kwento ay paulit-ulit na ikinukwento na may pagkakapareho, kadalasan ay matibay na patunay yon na gawa-gawa lang ang mga ito. Kailangan na yon ay isang mahusay na investigative journalist mula sa Wall Street Journal o iba pang kagalang-galang na pahayagan. Tingnan si Christoph at siyasatin ang kanyang pinagmulan
ang kanyang kasaysayan ng pagsisinungaling at pagtatakip ng mga kasinungalingan. Ibig ko sabihin, nagtago siya ng mga kasinungalingan at panggagahasa at kultura ng sex at kultura ng panggagahasa na ginawa ng mga taong malapit sa kanya, ng mga institusyong malapit sa kanya, at ng mga bansang malapit sa kanya. Dumating na ang panahon ng pagbubunyag na minsan ay mas kapani-paniwala kaysa demanda. Ngayon, makakatulong ang mga demanda dyan dahil napakahalaga ng discovery. At kung ang isang demanda ay umabot sa puntong lampas, nasa dismissal at makarating sa discovery, siguradong mapapahiya ang New York Times. Kapag ang mga tao nila, mga veterano nila at mga fact-checker nila ay isinailalim sa cross-examination ng mga abogado na katulad ko, sino ang makakaalam ng totoo? Ang pinakaayaw ng New York Times ay malaman natin, mga mambabasa, kung paano talaga nila ginagawa ang kanilang mga balita. Dahil talagang nakakadiri at walang may gustong tumanggap nyon. Bigyan ng kredibilidad ang diaryo kung alam nila ang nilalaman ng istorya at bakit pinili ng Times ang timing at pinayagang lumabas ang mga aligasyong walang pinanggalingan. Bakit hindi rin nila diretso abusahan ng mga tao? Alam nila ang pangalan ng ilang di umano'y naging gwardiya. Kung pinangalanan nila ang mga yon, pwede silang idemanda ng mga yon. Maingat silang hindi mag-akusa ng kahit sinong individual. Inakusahan lang nila ang mga institusyon na hindi pwedeng magsampa ng kaso ayon sa batas ng Amerika para maiwasan na makasuhan sila. Professor Dershowitz, matagal ka nang sumusulat tungkol sa antisemitismo, galit sa mga Hudyo at galit sa Estadong Hudyo. Kapag tiningnan mo ang kasong ito, anong uri ng impluensya at epekto ang nararamdaman mo? Ano ang maaring maging epekto nito sa tumataas ng antisemitismo dito mismo sa New York, lalo na kung isasama pa ang natitirang bahagi ng Estados Unidos? Tingnan natin ang New York. Marami akong oras na ginugugol sa New York, nakatira ako sa Florida pero madalas ako nasa New York. At ang lugar na tinitirhan ko ngayon ay may kampanya para sa Kongreso. At mayroong kalahating dosenang mga Hudyo na demokratang tumatakbo laban sa isa't isa. Kabilang na si Jack Schlossberg, ang tanga na apo ng dating presidente ng Estados Unidos. Tumatakbo siya bilang Nepo baby at pinakakontra sa Israel na kandidato. Pero may iba pa. Lahat ng mga kandidatong Hudyo na ito ay naglalaban-laban kung sino ang pinakakontra sa Israel. Ang pinakamalakas na kontra sa Israel, ang mananalo sa distrito ng mga Hudyo sa kanlurang at silangang bahagi ng New York, batay sa nangyari. Kaya sino ang maniniwala dito? Magkakaroon ng ilan na sabik na maniwala dito. Maniniwala sila sa kahit ano. Maniniwala silang may mga taong galing sa kalawakan at nanggahasa. Maniniwala sila sa kahit ano doon. Walang duda tungkol doon. May mga estudyante sa kolehiyo na naniniwala sa kahit ano. Ang totoong kinatatakutan ay ang karaniwang mambabasa ng New York Times na hindi Hudyo o Zionista, na kapag binasa yon ay nagbabago ang isip dahil doon. Sabi niya, wow, hindi ko alam ito dati. Akala ko napakasibilisadong bansa ng Israel. Ngayon, nabasa ko tungkol sa mga panggagahasa sa puwitan. Nabasa ko tungkol sa mga asong ito. Nagbabago na ang pananaw ko sa Israel. Sila ang grupong pinakakinababahala ko at naniniwala lang kapag sinabi ng New York Times. May mga kaibigan ako Hudyo at iba pa. Kapag nasa Times, pinaniniwalaan nila ito. Nakikipag-usap ako sa kanila at iko-quote pa nila ang New York Times para sa ilan sa mga pinakakatawa-tawang bagay na narinig mo. Pero kung ito ay mula sa New York Times o kung nasa NPR, para bang sila na ang huwaran ng kabutihan at katotohanan ng mga liberal? Kaya naman, napakaseryoso nito. Sa ilang aspeto, mas malala pa ito kaysa sa mga protocol ng mga nakatatanda ng Sion. Dahil ang mga protocol ng mga nakatatanda ng Sion ay malinaw na napatunay ang peke at isang pakana ng mga czar noon. At alam mo, napatunayan ng mga tao kung sino ang gumawa ng pekeng iyon at lahat ng detalye tungkol dito. Naging bahagi ito ng kasaysayan tulad ng kaso ni Dreyfus na nagpapakita kung paano tayo maluloko at mababaluktot ang kaso laban sa tao. Ang mga protocol ng mga nakatatanda ng Sion ay ididiin ng mali ang isang buong lipunan at isang grupo ng mga tao. Pero hindi naranasan ng New York Times ang ganung bagay. At kaya mahalaga ngayon na magkaroon ng mga investigatibong ulat ng pamamahayag tungkol kay Christoph at kung ano ang mga hindi niya naiulat, kung ano ang tinakpan niya, at kung bakit ito ang pinili niyang isulat at pagtuunan ng pansin. Iyon ang kailangan susunod na hakbang
at umaasa akong magagawa ito. Masaya akong tumulong at makilahok sa ganitong aktibidad dahil bilang naniniwala sa malayang pagpapahayag, para sa akin ang sagot sa masamang pananalita ay laging mabuting pananalita. Mas maraming pananalita, hindi sensura. Oh, ang tanong Dan at Professor Dershowitz ay may bureau ang New York Times dito sa Israel at may ilang mga reporter at mamamahayag. Bakit hindi sila nasali? Malapit naman sila sa istorya kung umiikot talaga ito. Bakit hindi sila lumabas at nag-imbestiga? Bakit kailangan pang magpalipad ng tao mula sa US? Para gawin niya ang sarili niyang pananaliksik at pananaliksik na nilalagay pa sa panipid. Sige, linawin natin. Hindi naman talaga siya gumawa ng sarili niyang pananaliksik. Gaya ng sinasabi niya. Pero hindi talaga siya gumawa ng sarili niyang pananaliksik. Basahin mo mabuti ang artikulo. Ito ay mga taong inilapit sa kanya. Ito ang mga taong ibinigay na lang sa kanya ng halos walang kahirap-hirap. Ito ay mga grupong kilala sa kanilang pagiging laban sa Israel na lumapit sa kanya at hinikayat siyang isulat ang kwento. Hindi ko nakita ang sapat na ebidensya ng orihinal na pananaliksik na makakatugon sa pamantayan ng pamamahayag. Malaki ang sansang manalo ng Pulitzer Prize ang artikulong ito dahil matindi ang pagkontra ng Pulitzer Committee sa Israel. Nagbibigay ng Pulitzer na sorpresa. Pinakahuli sa isang mamamahayag na di umano'y nagdokumento ng pang-aabuso ng Israel laban sa mga babaeng Palestino at mga bata at iba pang mga Pulitzer na sorpresa. Ang Pulitzer Prize Committee ay masyadong kaliwa at laban sa Israel, kaya malamang manominate ito para sa isang Pulitzer na sorpresa. At lalo lang nitong hihikayatin ang mas marami pang peking pag-uulat na gaya nito. Kaya kailangan itong ibunyag at ibunyag agad at ibunyag ng may kredibilidad ng ibang mga mamamahayag na tunay na nagmamalasakit sa integridad ng pamamahayag. Kailangan ko sabihin sa iyo, mahaba-haba na ang buhay ko. 87 taong gulang na ako. Nakatrabaho ko na ang maraming profesional tulad ng mga psikiatrista at doktor. Ang pinaka hindi ethical na grupo ng mga tao na nakatrabaho ko sa buong buhay ko ay mga mamamahayag. Mga mamamahayag ang pinaka hindi ethical simula sa The New Yorker, 60 Minutes, The New York Times. Ang pinaka hindi ethical na grupo ng mga tao na aking nakasalamuha ay mga mamamahayag. At ang dahilan kung bakit sila masama ay dahil dala-dala nila ang sinasabing integridad ng pamamahayag. At ang tunay na integridad ay mas mababa kaysa sa inaakalang integridad. Kaya napakalaki ng agwat. Pinakamalaki ito. At iyan ang dahilan kung bakit naniniwala ako na ang mga mamamahayag bilang isang grupo ay ang pinakawalang etika sa lahat ng mga profesional na nakasalamuha ko sa aking mahabang karera, mahigit 65 taon ko na itong ginagawa. Pinakamasama ang mga mamamahayag, lalo na ang New York Times na magandang reputasyon pero napakasama naman sa katotohanan. Dan, Professor Dershowitz, bilang mamamahayag, nakatrabaho ko na ang daan-daang internasyonal na reporter sa 4 na dekada. Nakatulong akong ilantad ang sigalot dito. At palagi ko na itong sinasabi. Ang ikinababahala ko ay karamihan sa mga mamamahayag na pumupunta rito o nakabase rito. Pagkagising nila sa umaga, naghahanap sila ng anumang kwento, nagpapakita ng negatibong imahe ng Israel. Sinusubukan mong bigyan sila ng kwento tungkol sa maling ginagawa ng panig ng Hamas, ng Syria o ng Lebanon. Nagbubulag-bulagan sila. Para sa kanila, mahalaga lang siraan at palabasing masama ang Israel. Ganyan na yan noon pa, hindi na bago. Tingnan mo, yung dalawang pangunahing editor, yung isa ay si Tom Friedman, na nagsimula bilang patas na mamamahayag sa Lebanon, at ngayon ay tinapos na ang kanyang karera. Lahat tayo umaasang matapos na ito. Tinapos niya ang karira niya sa isa sa pinakamasamang artikulo na nakita ko kung saan sinabi niyang bilang Amerikanong Hudyo, hati ang loob ko, hati ang loob ko, hati ang loob ko. Hati ang loob ko kung Iran ba o Israel at ang Estados Unidos ang dapat manalo. Sabi niya, hati ang loob ko. Hindi ko gusto ang Iran, pero ayoko ring lumakas sina Netanyahu at Trump. Kaya hati ang loob niya. Ngayon, opinyon lang yan, opinyong tanga, opinyong bobo. Pero kahit ganon, opinyon pa rin yan. Kaya protektado yan. Pero kapag nagsimula ka ng mag-ulat tungkol sa panggagahasa ng aso, ibang-iba na yon. Tama ka dyan. Dapat lumabas ito bilang isang artikulong periodistiko, hindi bilang isang artikulong opinyon.
Pero matagal nang ginagawa ng Times ang pagsasama ng opinyon at pag-uulat. Hindi ginagawa yan ng Wall Street Journal. Wala silang analysis sa front page. Mahigpit nilang pinaghihiwalay ang opinyon at pag-uulat. Meron silang mga opinyon. May editor ng opinyon na katrabaho ko na mahusay at talagang mahigpit. May editor para sa editorial at isa para sa balita. At hindi sila pinapayagang mag-usap o magtrabaho ng magkasama sa karamihan ng pagkakataon. Mahigpit ang pagkakahiwalay pero hindi sa New York Times. Pinaghalo ng New York Times ang opinyon at pag-uulat. Ibig sabihin, madalas ang pag-uulat ay lubusyang nababaluktot ng opinyon, tulad dito. Gusto ko lang ulit bigyang diin yon. Ito ang mga protocol ng mga nakatatanda ng sayon. Ito ang pinakamalapit sa ganon sa lahat ng nakita ko sa makabagong pag-uulat. Dahil sinasabi nitong nakabatay ito sa mga katotohanan. At ang mga katotohanan ay mali. Mahalagang mabunyag ang kasinungalingan ng mga katotohanan yon. Hindi naman ibig sabihin perpekto ang Israel. Hindi ibig sabihin na walang mga pang-aabuso sa mga bilangguan. Meron. At saka, kung ako ay isang tao na nagmamalasakit sa mga pang-aabuso sa mga bilangguan ng Palestino, magagalit ako kay Christoph. Dahil ang totoong mga pang-aabuso ay mawawalan ng kredibilidad. Nakakasama sa totoong biktima ng rape ang mga nagpapanggap na ginahasa para lang sa pera kahit hindi nila kilala ang inaakusa. Sa kasong ito, ang tunay na mga biktima, kaunti man sila, ng pang-aabuso ng ilang gwardiya sa bilangguan ay mga batang edad 19, 20, 21. Ang ilan ay Hudyo, ang ilan ay hindi Hudyo, ang iba ay kabilang sa ibang mga grupo. Kung may sinuman na gumawa ng alinman sa mga bagay na ito, dapat silang managot. At magaling ang Israel sa pagpapanagot sa mga tao. Pero ang ganitong uri ng pag-uulat sa huli ay mapapatunayang hindi ka panipaniwala. Kaya malamang na makakasama pa ito sa ilang totoong kaso ng pang-aabuso. Professor Dershowitz, may mga hakbang ba na pwedeng gawin laban sa mga organisasyong nasa likod dito? Tulad ng mga tinatawag na research centers sa Europa, halimbawa, yung mga konektado sa Hamas at siyang nasa likod ng mga kwentong ito. Tulad ng Euromed. Euromed. Ibig kong sabihin, di naman pangalan, Euromed na nakabase sa Geneva. Nagbibigay ito ng impresyon na ito ay isang bagay na Europeo. Tingnan mo ang mga doktor na walang hangganan, naging front ng Hamas, pero sobrang kredible pa rin sa tingin ng iba. Yan ang dapat gawin ng mahusay na pamamahayag. Iyan ang dapat ginagawa ng Jerusalem Post at ng iba pang pahayagan sa Israel. At yan din ang dapat ginagawa ng iba pang pahayagan sa Estados Unidos. Sa Canada at Inglaterra, ilantad ang mga mapalilang na organisasyong ito na madalas ay front lang ng Hamas. O kahit man lang talagang may double standard na ginagamit, ibang-iba ang pamantayan na ginagamit nila sa Israel kumpara sa pag-uulat tungkol sa ibang mga bansa. Kaya ang sagot sa masamang pananalita ay mabuting pananalita. Sa tingin ko, kailangan natin ng mas aktibo at tapat na pamamahayag na sinusuri ang mga pinagkukunan at si Christoph, pati ang mga tinakpan niya. At meron akong ilang impormasyon na ikalulugod kong ibigay sa mga taong gumagawa ng ganitong pag-uulat tungkol sa mga kwento na sana ay naibalita ni Christoph pero hindi niya naibalita. At kasing halaga yon ng mga kwento na ibalita niya, lalo na't madalas niyang naibabalita ang mga ito nang hindi tama. Umasa ako na ang New York Times dahil sa dami ng reklamo ay magsasagawa ng internal na investigasyon at alamin ang dahilan. A, ang timing nito. B, kung bakit, gaya ng sinabi mo, ang mga tulad ni Kirshner na naguulat sa Israel ay hindi kasama sa kwentong ito. Kasama siya sa kwento na hindi ganong nabigyan ng pansin, bahagi ng totoong investigasyon na ginawa. Sinulat niya ang kwentong yon para sa New York Times pero siya, sa pagkakalam ko, ay wala namang masyadong kinalaman sa kwentong ito. Kaya tama ka talaga. Ito dapat ay ginawa ng mga sanay na reporter, hindi reporter si Christoph. Isa siya opinion analyst pero sumusulat siya na parang naguulat siya. Isa pa itong uri ng panlilinlang. Sa huli, dalawang bagay lang na alala ng tao, ang headline at ang New York Times. Yun lang. Binibigyan ito ng New York Times ng wad na kredibilidad. At kaya kailangang masunod ng New York Times ang sarili nitong pamantayan sa pag-uulat, mas magagandang pamantayan. Pero sa totoo lang, dapat nating maintindihan na nawala na ang kredibilidad ng New York Times. Nagkaroon ba talaga ito ng kredibilidad?
Alam mo, nanalo ito ng Pulitzer Prize dahil sa ulat kung gaano kabuti si Stalin noong dekada 30. Pero lumabas na ang gumawa ng ulat ay nasa payroll ni Stalin. New York Times yon. May iba pa tayong nakita na ganitong kwento, kaya may problema talaga sa kredibilidad ang New York Times. Pero isa ito sa pinakamasasamang kwento na nailatala ng New York Times. At tama ka, gaya ng sinabi mo sa simula, dahil nagpapanggap itong nag-uulat lang, sinasabi kung anong sinabi ng mga tao, inuulat ito, tapos inilalagay sa konteksto ng opinyon. Para maprotektahan ito mula sa karaniwang mga patakaran na sinusulod ng mga reporter, kapag nagkuquote sila ng walang pinagmumulan ng kanilang material. Professor Dershowitz, imumungkahi mo ba na may mga pahayag ang Israeli tulad ng Jerusalem Post, tulad ng JNS at Yediot Ahronot na may English na bersyon o Ynet na tinatawag nila na may English na bersyon? Kung gumawa sila ng isang independiyenteng investigatibong ulat dahil hawak nila ang lahat ng mga tunay na source sa loob ng sistema ng bilangguan, sa Shabak, sa komunidad ng mga investigador, at sa komunidad ng mga settler. Ibig kong sabihin, inakusahan ng artikulong ito ang mga Hudyo na nakatira sa Judea at Samaria na bahagi ng kulturang ito ng panggagahasa, ng kalakarang sistematikong sexual na pagpapahirap. Kaya makakatulong ba sa international na komunidad kung gagawa ang lokal na media ng masusing pagsisiyasat, isang seryosong investigatibong ulat at ilalantad ang lahat ng mga propagandistikong phenomenon na ito? Oo, pero dapat gumamit ng mahigpit na pamantayan sa pamamahayag, pangalanan ang mga pinagkukunan at magbigay ng kredibilidad. Ang nakakaintriga o pinakamasama sa artikulong ito ay ang may akda nitong makitid ang pag-iisip na halos inihahalin tulad ang ginawa ng Hamas sa mga paratang na ito. At siyempre, sa kaso ng Hamas, sila mismo ang nagvideo nito. Merong mapagkakatiwala ang ebidensya. Marami dito ay nasa ulat, nakakalabas lang. At ikumpara ito sa mga hindi pinangalanang source o isang pinangalanang source na may tunay na problema sa kredibilidad. Ang ideya ng paghahambing ng mahigpit na pamantayan sa pamamahayag ng isa sa isa pa ay kasing mapanlinlang at kasing malisyoso ng ulat mismo. Sa huli, Professor Dershowitz, isang mas malawak na tanong kung titingnan sa kabuuan. Nasa ilalim ngayon ng pandaigdigang pag-atake ang Israel, lalo na mula Oktubre 7 dahil sa pananakop, malawakang pagpatay, panggagahasa, pagpapahirap at pagdukot sa mga Israeli at Amerikano. Masasabi ko rin kabilang ang mga mamamayan mula sa 15 ibang bansa noong Oktubre 7, 2023. Paano mo masasabi na may malaking diskurso sa Israel tungkol sa kung ano ang maaring gawin ng Israel upang mapatigil ang patuloy na pagdurugo mula sa pandaigdigang pag-atake na ito? Ano ang ilan sa mga opinion mo tungkol dyan? Tandaan natin, ang pinakamatagumpay na pag-atake ng Hamas sa Israel ay noong Oktubre 7 dahil nagbago ang sitwasyon at dinamika ng usapan at tila ginagantimpalaan ng mundo ang panggagahasa at pagpatay. Ibinabalita pa ng mundo ang masaker. Parang ginagantimpalaan ng mga universidad at propesor ito na parang sinasabing ulitin ninyo. Kung gusto mong baguhin ang opinyon ng tao, manggahasa, umatay, hugutan ng ulo, abusuhin ng mga bata. At pagkatapos, alam mo na, baka bigyan ka ng pansin ng mundo. Nagsusulat ako ng serye ng librong libre kong ipinamimigay sa mga kolehiyo. Una rito ang 10 malalaking kasinungalingan tungkol sa Israel at paano ito pasinungalingan. Meron akong bagong aklat na tinawag na ang dugo ng mga Hudyo ay hindi namura at ikinuwento ko ito. Tungkol sa nangyari noong Oktubre 7 at kung ano nangyari noong Oktubre 8 na sa maraming paraan ay mas tumatak kaysa sa kakilakilabot na trahedya na nangyari noong Oktubre 7. Tingnan mo, ang unang tuntuning dapat sundin ng Israel ay mahalaga, bagamat hindi nito direktang sinasagot ang tanong mo. Hindi kailanman, sa kahit anong pagkakataon, dapat isakripisyo ng Israel ang kanilang seguridad militar para lang sa kagustuhan ng magandang imahe sa publiko. Dapat unahin ng Israel ang seguridad militar at protektahan ang mamamayan. Dapat nilang atakihin ang Iran at hangarin ang pagpapalit ng pamahalaan. Dapat nitong gawin ang lahat ng ginagawa nito kahit may ilang pinipigilan ng Estados Unidos. Dapat yon ang pangunahing prioridad dahil epektibo yon. Walang magagawa ang Israel para baguhin ang opinyon ng mga akademiko. Alalahanin din kung sino ang nagdala sa mga Nazi sa kapangyarihan.
Mga estudyante sa Universidad ng Munich, Universidad ng Berlin at Heidelberg University. Sino ang nagdala kay Stalin sa kapangyarihan? Mga estudyante ng St. Petersburg University at Moscow University. Sino naman kay Castro? Mga estudyante sa Universidad ng Cuba at iba pa. Sino ang nagdala kay Pol Pot? Ang mga estudyante ang naglalagay ng mga tirano sa kapangyarihan at sumasalamin din sa kinabukasan ng bansa. Kaya sa tingin ko, ang kinabukasan ng public relations kaugnay ng Israel ay lalo pang lalala, hindi ito gaganda. At may tukso na subukang baguhin yon sa pamamagitan ng pagbabago ng asal ng Israel. Malaking pagkakamali. Sa tingin ko, alam ng punong ministro na ang pangunahing tungkulin niya ay hindi para magkaroon ng magagandang balita sa New York Times, kundi tiyakin na walang kakayahan ng Iran na wasakin ang Israel gamit ang mga sandatang nuclear, rocket at iba pang uri ng aksyong militar. Kaya sa tingin ko, kailangan itama ang mga prioridad. At maganda ang ginagawa ng Israel kapag tiningnan mo ang mga prioridad sa ganung paraan. Maaari bang mas pagbutihin pa ng Israel ang trabaho nila? Oo. Minsan naisip ko na ang Hasbara ay dapat ilipat mula sa opisina ng punong ministro patungo sa opisina ng Pangulo. Dahil ang Hasbara ay dapat gawin para sa buong Israel, hindi lang para sa pamahalaan na kasalukuyang nasa kapangyarihan. Sa tingin ko, marami pang ibang bagay na maaaring gawin, pero gusto kong tiyakin na ang mga yon ay pangalawa lang sa dapat gawin ng Israel. Hashem Osli Amoyitay. Ang tanging paraan para magkaroon ng shalom al mga Hudyo ay sa pamamagitan ng higit na lakas, sa pamamagitan ng higit na puwersang militar. Yan ang pinakamagandang sagot sa New York Times. Hayaan nating magpatuloy ang Israel na manalo sa larangan ng digmaan at hayaan ang mga tulad ko at ikaw na gawin ang lahat ng aming makakaya upang tulungan ang Israel sa hukuman ng opinyong publiko. Ang pinakamahalaga natutunan natin noong ika-7 ng Oktubre na hindi dapat magpakita ng kahinaan ng Israel. Dapat itong magpakita ng lakas. Kapag nagpapakita ng kahinaan tulad noong ika-7 ng Oktubre, palilibutan sila ng mga siga ng mundo at gagawin ang lahat ng makakaya nila upang sirain ang kanilang kredibilidad. Kaya manatiling matatag, iyan ang pinakamahalaga. Salamat sa pagsama bilang espesyal na panauhin ngayon sa Our Middle East. Laging nagbibigay liwanag, Professor Dershowitz. At gusto ko lang sabihin, naalala ko, nung ako ay senior sa Harvard College, nung 1984, at 84, ikaw ang naging guru ko. Nung dinala mo kami noon sa Black Student Association at sa law school, kung saan itinampok ang PLO, at ikaw ang nagpalabas sa mga estudyanteng Hudyo. Iyon ang una kong demonstrasyon. Ikaw ang naging leader namin. At hanggang ngayon, ikaw pa rin yon. Lumalaban na ako sa antisemitismo sa Harvard. Mula nung araw na dumating ako doon, nung 1964, nung hindi pa pwedeng maging dekano ng alinmang kolehiyo o presidente ng universidad ang isang Hudyo. Pero, kailangan ko sabihin sa iyo, mas malala ang antisemitismo ngayon kaysa nung 1964. Nung dumating ako nung 64, kahit papaano, mga 18% ng mga estudyante ay Hudyo. Ngayon, mas bababa pa ito sa kwota na ipinataw ni Pangulong Lowell. 6% na lang ito ngayon. Hindi natin alam, nasa pagitan ito ng 6% na porsyento. Pero mas mababa ito kaysa sa 23%. Dahil sa pagtatapos ng meritokrasya, pinalitan na ito ng medyokrasya ng mga universidad. Mediocre na ngayon ang Harvard University. Hindi ko tinutukoy ang agam o paggagamot ng mga sakit. Ang tinutukoy ko ay agham panlipunan at batas. Kasaysayan, panitikan, Ang mga disiplina ang Harvard ay naging isang lugar ng tunay na pagiging mediocre. Kahit magaling ang presidente at ilang dekano, masyadong makapangyarihan at kaliwa ang mga guro. Hindi pa natin na pag-uusapan ang dayuhang pondo. sa 10 bilyon. Pag-uusapan natin lahat yan, pero pinakamahalaga para sa Israel, si Hashemos, manatiling matatag. Tiyakin mo ang plano ng Diyos ay magdala ng kapayapaan gamit ang lakas, hindi sa kahinaan. Natutuhan natin ang kapalit ng kapayapaan sa pamamagitan ng kahinaan ng Showa. Huwag na nating ulitin yon. Ang hukbong sandatahan ng Israel, sa loob at labas ng bansa, ay kailangan mapanatili ang lahat ng uri ng lakas, ekonomiya, politika,
Ngunit pinakamahalaga ang lakas militar. Natutunan namin mula sa nabigong Oslo Accords na ang pagbibigay ay nagdudulot ng mas matinding karahasan, kabaligtaran ng nangyari sa Israel matapos ang ikalawang intifada kung saan nagbago ang sitwasyon. Pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, nagbago na ang konsepto ng pambansang seguridad. Mula sa deterrence at maagang babala lamang, naging pagtutok sa pag-iwas. Kaya umaasa ako na ang Israel, ang pamahalaan, at ang punong ministro ay nakikinig sa iyo. At patuloy na magsasagawa ng mas malalaking hakbang sa pagpigil ng terorismo, karahasan at subversyon sa halip na subukang kontrolin lamang ang mga ito. Alam yon ng punong ministro at matagal na siyang nagsisikap na pigilan ang terorismo mula pa nung nakilala ko siya. At nakilala ko siya mula pa nung 1,970, gano'n na katagal yon. Wow, nasa MIT siya, no? Ikaw ay professor na nun. Assistant professor ako noon at siya ay estudyante sa MIT. Magkasama kami sa palabas na The Advocates sa PBS. Doon kami nagkakilala nung tagsibol ng 1,770. At mula noon, naging malapit na magkaibigan. Sumasang-ayon ba ako sa lahat ng sinasabi at ginagawa niya? May Israeli o Hudyo bang ganon? Alam mo, 2 Hudyo, 3 opinyon. Kaya may karapatan tayong maging konstruktibong critical. Lugos kaming sang-ayon na mas may pagkakataon makamit ang kapayapaan ang isang matatag na Israel. Totoo yan at pinahahalagahan namin ang iyong pananaw. Gayang dati, Professor Alan Dershowitz, Professor Emeritus sa Harvard Law School at isang may akda ng sa tingin ko ay umaabot na sa 60 na libro sa ngayon kung hindi ako nagkakamali o 64. May bagong lalabas sa Hulyo 4 na tinatawag na Founding Fathers and One Jewish Mother. Ikinukumpara nito sina Washington at Jefferson kina Israel Ben-Gurion at Golda Meir bilang ang inang Hudyo. Tulad ng alam mo, nang simula ng administrasyon, tiningnan ni punong Ministro Ben-Gurion ang kanyang gabinete. Tinuro ang nag-iisang babaeng si Golda Meir at sinabing may isa lang tao sa gabinete na may bayad. Na ang ibig sabihin ay itlog, kaya may doble ang ibig sabihin doon. Pero ang ideya ni Ben-Gurion at Golda Meir na ang kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng lakas, ay naging sentro ng tagumpay ng Israel sa halos 80 taon na ang nakalipas. Sana manatili itong ganito, Khaled Abu Taume at Professor Alan Dershowitz. Khaled Abu Taume, napakagandang pagkakataon. Narinig natin mula sa isa sa mga tunay na dakilang otoridad sa batas ng Amerika. Paninirang puri, antisemitismo, lalo na dito sa our Middle East. Talagang sinusubukan naming dalhin sa kaluran ang mas malalim na pag-unawa sa gitnang silangan ayon sa pananaw nito sa sarili. Si Professor Dershowitz ay may tuturing na taga-gitnang silangan. Habil matagal na siyang narito, hindi lang sa kanluran. Patuloy naming sinusubukang pagdugtungin ang mga kultura. Nakatira ako sa gitna ng Manhattan at hindi ako nakatira sa Upper West Side. Hindi rin ako nakatira sa Upper East Side. Nakatira ako sa gitna ng East Side. Nakatira ako sa gitna ng East Side. Tama, sana magkita tayo at maibigay mo sa akin ang libro mo pagpunta ko sa New York, Estados Unidos, sa loob ng 2 linggo. Anong tingin mo, Hana? Isa sa mga bagay na lagi kong sinasabi mula pa noong Oslo Accords ay ang mga konsesyon, kompromiso at mga hakbang ng Israel ay malungkot na tinuturing na mga palatandaan ng kahinaan. Nagdadagdag pa ito ng karahasan. Umatras ka mula sa Gaza. Kinokonsidera yan bilang kahinaan, hindi bilang palatandaan na gusto mo ng kapayapaan. Dinala mo ang PLO sa West Bank sa Gaza. Tinitingnan yon bilang tagumpay para sa PLO at tanda ng kahinaan sa panig ng Israel. At hindi pa ito nagbabago. Ito ay isang siklo na kinasasangkutan natin. Nasasaksihan natin ito. At ang mga kwento, tulad ng lumabas sa New York Times, ito ay pumapabor talaga sa mga tumatanggi at mga ekstremista sa panig ng mga Palestino. Pinahihina nito ang mga moderado sa mundong Arabo na nagtatanggol sa kapayapaan kasama ang Israel, na nagsusulong ng kapayapaan kasama ang Israel. Dahil gagamitin ang kwentong ito bilang dahilan kung bakit dapat sirain ang Israel. At napaka-seryoso nito. Nakikita ko kung paano ito iniulat ang Arab media. Lahat sila ay nagsasabi at binibigyang diin ito. Galing ito sa New York Times, hindi mula sa Arabong institusyon. Hindi ito galing sa media outlet ng mga Arabo.
Kaya naman mahalaga para sa kanila ang pangalan ang New York Times sa konteksto. Pero ito ay pangmatagalang pinsala. Isa itong napakalaking pagsabog, tawag ko dito. Isa itong lindol. Isa itong pagsabog nuklear. Isa itong napakalaking pagsabog. Nagdudulot ito ng matinding pinsala sa gitnang silangan. Pinapalakas o binibigyan nito ng kapangyarihan ang mga radical sa mundong Arabo, mga grupong jihadist at lahat ng ayaw ng kapayapaan. Napakahirap makita kung paano magagawa ng Saudi Arabia, halimbawa, na mag-normalize habang umiikot ang ganitong kwento sa social media at sa mundong Arabo. Sa huli, gaya ng sinabi ko, dalawang bagay ang natatandaan ng mga tao. Ang headline at ang New York Times. Kailangan na nating simulan ng agresibong branding at exposure na matagal na nating pinag-uusapan. Kahit na, gaya ng itinuro ni Professor Dershowitz, kung ang kasong ito ay maaring isampa sa korte, na alam nating hindi ito pwede sa Estados Unidos. Gayunpaman, ang dahilan ng pagsasampa ng kaso ay maaari maging isang sandata sa laban para sa opinyon ng publiko sa Estados Unidos. At gaya ng sinabi ni Professor Dershowitz, dalhin ito sa korte ng opinyon ng publiko, siraan ang mga nasa likod nito, questionin ang kredibilidad ng pag-uulat. Tungkol sa opinyon ng publiko ang labanan, kaya doon dapat mag-focus. Doon dapat nakatuon ang pansin. At doon din dapat nakatuon ang pansin ng Israel kahit na ang panalo sa larangan ng digmaan, gaya ng sinabi ni Professor Dershowitz, ang pinakamahalaga, siguradong sigurado. Kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Umaasa ako na ang ating programa ay pinapatakbo ng lakas. Siguradong sigurado. Sa gitnang silangan, naiintindihan natin ang wika ng gitnang silangan nga pala. Pinahalagahan ko ito. Salamat! Salamat po, Ginoong Dershowitz.